Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Sa araw na ito, muli tayo magbulay-bulay ng kanyang salita. Sa Hebrews 13, verse 5, letter B, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. I will never leave you nor forsake you. Ang ating pong tema ng ating pag-uusapan ay You are not alone. The faithful presence of God. May mga pagkakataon sa buhay na pakiramdam natin ay iniiwan na tayo. Nawalan tayo ng mahal sa buhay, ng trabaho, o ng tiwala sa sarili. Parang tahimik lang ang langit. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may tinig na nagsabi, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Tandaan natin, mga kapatid, na ang presensya ng Diyos ay palagian. Hindi katulad ng mundo, ang Diyos ay hindi pabago-bago. Ang kanyang presensya ay hindi nakadepende sa ating sitwasyon. Sabi nga sa awit 139, 7-10, saan ako maaaring tumakas mula sa iyong espiritu? Kahit sa lungkot, takot, o kasalanan, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Ang pangako ng Diyos ay personal. Sinabi niya mismo, hindi ipinasa, hindi ipinadala sa anghel. Siya mismo ang nangako. Ibig sabihin, personal niyang pinangangalagaan ang pangakong ito. Kapag iniwan ka ng mundo, nariyan pa rin siya. Ang katapatan ng Diyos ay napatunayan. Mula pa sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, paulit-ulit ang Diyos sa pangakong ito. Kasama niya si Jose sa bilangguang palasyo. Kasama niya si David sa kuweba at trono. Hindi niya iniwan si Jesus hanggang sa krus upang hindi kaniya kailanman iwan. Tugon, paano tayo sasagot sa pangakong ito? Mamuhay sa tapang, hindi sa takot. Maging kontento kung ano ang meron. Magmahal ng tapat, gaya ng Diyos. Meron akong isang muling kwento sa inyo. Ang title po nito ay, Hindi Ka Nag-iisa. Sa isang maliit na baryo sa bundok, may isang batang babae na ang pangalan ay Leia. Lumaki siya sa simpleng pamumuhay kasama ang kanyang lola. Matapos siyang iwan ng kanyang mga magulang sa murang edad, madalas siyang tanungin ng kanyang mga kalaro. Nasaan ang iyong nanay at tatay? Sa bawat tanong, mas lalong nadarama ni Leia ang lungkot at pagkakawalang saysay. Isang gabi, habang umuulan, nagkaroon ng malakas na bagyo at tinamaan ng kidlat ang kanilang maliit na bahay. Napinsala ang bubong at nawasak ang ilan nilang gamit. Umiyak si Leia habang yakap ang lola niya. La, bakit parang
kami na lang palagi ang sinusubok. Tanong ni Leia habang humahangulhol. Tahimik na hinaplos ng kanyang lola ang kanyang likod at binulong. Anak, tandaan mo ang sabi ng Diyos. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Hindi ka nag-iisa. Sa bawat unos, kasama natin siya. Kinabukasan, dumating ang ilang kapitbahay, may dalang bubong, damit at pagkain. May isang hindi inaasang donor mula sa simbahan na nagpaabot ng tulong para sa maayos ang kanilang bahay. Habang pinagmamasdan ni Leia ang mga taong nagdadamayan para sa kanila, napangiti siya. Hindi pa man niya lubos na maunawaan ng lahat, alam niyang totoo ang sinabi ng Diyos. Hindi siya kailanman umalis. Mula noon, tuwing dumaraan si Leia sa pagsubok, inuulit niya sa kanyang puso, hindi niya ako iiwan. Hindi niya ako pababayaan. Ano ang aral ng kwentong ito? Sa buhay, dumarating ang pagsubok na parang bagyo, nakakatakot, nakakapagod, at minsan nakakapanlumo. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, huwag tayong matakot o mawala ng pag-asa. Ipinangako ng Diyos na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Maaaring hindi natin agad makita ang kanyang presensya, pero makikita natin siya sa kabutihan ng ibang tao, sa mga himala sa araw-araw, at sa lakas na hindi natin inaakalang mayroon tayo. Basta, manalig, hindi tayo kailanman mag-iisa. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa iyong presensya na hindi nagbabago. Sa gitna ng unos, ikaw ay aming sandigan. Turuan mo kaming magtiwala sa iyong pangako. Sa pangalan ni Jesus. Amen.